Pero hindi ang tanong kung magkaiba ang question. Ang tinatanong ko, magkaiba ang respondent ng questionnaire. Same. Same. Same respondent. Same respondent, tapos ganun yung resulta. Impossible. It's statistically impossible. Kasi, kung ikaw, tatanungin kita ngayon, Joey, ano ka ba, BBM supporter ka ba o Duterte supporter or campaign? Pag sinabi mong, ano ka, Duterte supporter, tapos ang next question ko sa'yo, o sinong pipiliin mo? Oo. O sinong pipiliin mong vice president? Ngayon, ang nakakaloka dito, girl, ang nakakaloka dito, yung sinasabi mong ganyan, actually, it is disastrous for them because the people who claim that they are BBM supporter are not selecting BBM as vice president. Ibig sabihin, ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin ng girl. Ay, hindi lang isa. Marami tayong interpretation. Interpretation 1, dinoktor yung ilan ng BBM supporter. Okay? So basically, ang sinasabi ni Inday na i-declare ng Supreme Court na unconstitutional yung Section 7 and 8 na yan because hindi naman yan sanctioned ng Constitution, wala naman nag-authorize na pwedeng gawin yan ng House of Representatives. In fact, binigay nga yung duty sa Senate na mag-trial for impeachment. Sila yung uupong impeachment court. Tingin ko, llamado dyan si Inday kasi nga, yung mga Supreme Court justices, mas madali silang i-impeach kaysa sa mga elected officials di ba? So, it is of the interest of the Supreme Court justices na klaro ang rules of impeachment ng House of Representatives. Kasi kung hahayaan nila na merong ganyang rules ang House of Representatives, girl, pwede rin silang paglaruan ng House of Representatives anytime. 'Di ba? So, it is of best interest ng Supreme Court na desisyonan niya ng maayos yon, yung mga questions na yon. Kasi otherwise, under beck and call kayo parati ng ng Malacanang at saka ng legislative. Ayan, parang ayan na. Dyan si sa baba. Ayan. Ano binabasa mo, girl? WRN survey. Hindi mo nakita yung WRN survey? Hindi, as a supporter. Ha? May mga supporter emerald. Oo, may supporter emerald. So syempre pinakamarami pa rin yung mga self-identified DDS. Pinakamarami pa rin yung self-identified DDS. Pero ang nakakataka kasi, parang if you're going to look at the trend, DDS ang bumababa, tapos BBM supporters ang umaakyat. So alam mo, feeling ko, merong manipulation dun sa kasi yung standard deviation plus minus 3 So that's 6 notches di ba? That's 6 notches. 6 yan. So 6 yan. So pwede kang kumbaga parang baka nag-select na lang sila ng baka nag-select na lang sila na dito kay Sara yung lower bound. Oo, yung lower bound kay Sara. Tapos yung upper limit, inassign nila dun sa iba. Sa BBM. Oo, ganon. Kung 33 siya, ilan 33? So, ang inano nila, yung lower limit. Yung lower limit, ina-apply nila kay Inday. Oo, pero kung totoo yan, so lower limit is 33. So, plus 3 is 36 ang midpoint. 36 ang midpoint. Oo, 36 ang midpoint. So ngayon, ang ano nila dyan, kasi nga... 33, hindi, kung lower, 6 points So, 33, 39. Hindi, ang standard deviation is plus minus 3. Plus minus 3 Plus minus 3. Edi 3 below and then 3 above. 3 below and 3 above. Nandun ka sa lower limit. Minus 3. Kaya na, plus 3. Kasi ang upper limit mo, 39. Oh, tama, yun ang minimin ko. Yung upper limit mo, 39. Yung normal mo, yung mid mo, is yung 36. Correct, oo. Tama. So ngayon, yung ginawa nila siguro kay BBM, kasi syempre, parang, valid yun. Parang gano'n. Parang kasi within statistical limits pa rin di ba? Kung legal pa rin yung ginawa nila, di ba? Oo, it's statistically legal but it's statistically misleading kasi dapat nag-report mo yung midpoint. Yes, and it should be standard for all the statistical sample. Yeah, of course. Kailangan parehong standard. So, hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mong yan.
Kasi, ilan yung percentage kay BBM? For March, itong pinaka-recent, ang kay BBM is 22.2. That's impossible. Kasi, doon sa vice presidential elections candidate, Mm-mm. ang ano ni BBM ay 3.6%. Mm-mm. Ilan yung kay Sara? Yung kay Sara, pareho eh. Sir, Para siyang 33 kay Sara, 32.7 yung share ni diba? Sara sa Ano siya, factional. girl? So ano siya? Consistent. Consistent. Malapit dun sa katotohanan. Malapit. Pero kung ikaw, Vice President ka, bongbong, 3.6. Tapos yung sinasabi mo, BBM supporter ay 20, Oo. And sa 20 ano. Saan napunta yung ano? Pag titignan mo yung Vice President, si Bongbong lang naman, saka si Aimee, alam mo naman yung BBM supporter, pumunta kay Aimee. Even if you combine Aimee and BBM, it's 5.5. Oo. 5.5%. Nasaan ang nawawalang ano? So 22% ba? Yung 22% pro Marcos. So, nasa yung nawawalan 22 minus 5.5? 17%. So, you need to account for that. Kasi, your surveys must actually cohere together. Exactly. And this is when it becomes questionable, Sas. Kasi yung trend ng pro Marcos, March 2025, 15%. April 2025, 15% din. Hindi nagbago. August, ito lang, tapusin ko lang. August 2025, nag-19% siya, medyo tumaas siya. Pagkatapos, November 2025, balik 15%. Pero sandali nga, yung mga respondent mo dyan, iba sa respondent na kung sinong pipiliin nilang presidente at vice president. Same question yung inask. Same respondents? No, not same respondent. Same questions. Same questions employed. So ibang respondent ng kung BBM supporter ka ba o Duterte supporter? Ibang respondent nun? No. They ask 1,455. Ito yung methodology nila, every time nagsa-survey sila. Ang tinatanong ko sa'yo, girl, yung sumagot ng question ng BBM supporter ba sila or hindi, at yung sumagot ng kung sinong vice presidential candidate nila are the same respondents. Ibig sabihin ikaw, tatanungin kita, girl, sinong presidente mo? Sinong vice president mo? Ano ka, BBM supporter ba? Hindi, pinaghiwalay nila. So basically, ang first na question is, ano ka, Duterte supporter ka, Marcos ka, ganyan. Yun yung 33, 22, Kenambular. Okay, meron silang second na question, tapos meron din silang separate na data for that. Pero hindi ang tanong kung magkaiba ang question. Ang tinatanong kung magkaiba ang respondent ng questionnaire. Same respondent. Mali. Same respondent, tapos ganun yung resulta. Impossible. It's statistically impossible. Kasi, kung ikaw, tatanungin kita ngayon, Joey, ano ka ba, BBM supporter ka ba o Duterte supporter at campaign? Pag sinabi mong, ano ka, Duterte supporter, tapos ang next question ko sa'yo, sinong pipiliin mo? O sinong pipiliin mong vice president? Ngayon, ang nakakaloka dito, girl, nakakaloka dito, yung sinasabi mong ganyan, actually, it is disastrous for them because the people who claim that they are BBM supporter are not selecting BBM as vice president. Ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin ng girl. Ay, hindi lang isa. Marami tayong interpretation. Interpretation 1, dinoktor yung ilan ng BBM supporter. Okay? Ikalawa, which is more disastrous for them, the people who claim that they are BBM supporter are not really BBM supporter. Yeah. Because they selected a different, they selected, and that goes as well to the kakampings. Ilan ang self-identified kakampings? Self-identified kakamping is 17%. Ilan ang ano ni Lenny? Hindi na nila atado yan. President, meron sa president si Lenny. Teka ha. Sorry. Performance assessment, pre-election preferences. Oo. Ito yung, ang kay Lenny ay 15.7.
Ilan si Risa? Si Risa ay 0.7. 0.7. So pag inad mo, yun na yung kakampi. Yeah, yun 17. Oo. Malapit siya. Oo. Pero yung kay BBM, Actually, may Bam Aquino pa eh. Actually, weird. 15.7 si Lenny. Aquino Bam, 3.2. Pangilinan Kiko, 1.4. Risa Ontiveros, 0.7. So, kasi ito yung no na magkakaalyado. So, lampas sila ng 17%. hindi naman masyadong lagpas, girl. Hindi, lampas sila by 5%. Mga ganun. Oh, girl, how can you account for this? 3.6% ang Bongbong Marcos sa Vice President selection. Tapos, ang number ng supporters na ay 22%. That is, girl, that is an ill-gotten percentage. Sana po, pagkatapos considering na doon sa factional partisanship, base sa data nila, nag-self-identify doon sa 22% na mga pro-Marcos, 32.8% doon ang solid. Nasaan yun? Asa yung solid? Bakit Asan dun sa 3.6 lang yung lumabas doon sa Vice, di ba? Ayun ang kailangan nilang i-account. Oo. You have to explain that discrepancy. Oo. Di ba? Kasi, bakit kami discrepancy? Kasi kung pareho lang naman yung respondents eh. Oo. Pagkatapos Diba? yung kay Inday, yung sinasabi nila na 32 si Inday, 33, di ba? Yung self-identified Duterte supporter. Pero ang boboto kay Inday, 35%. Kita mo ilan yung 36%. 36%. Yung sa president, ilan yung Duterte dyan? Duterte candidates? Sara Duterte, Bongo. I-add mo yung kanila. 35.9 plus 3.6. Ayan ang totoong. Yan ang totoong Sara. Yan, 30 na yung upper limit, di ba? Yun siya. Oo. 35.9 plus. Oo. 35.9 plus. 35.9 plus 3.6. Girl, that's 39.5. That's the midpoint. That's the midpoint. So, hindi nila nilagay yung midpoint, girl. So may hocus-pocus na naganap. Kasi pag inad mo tong vice presidential result, girl, 32.3 yung tatlo, si Marcoleta, Padilla, and Bongo. So 32.3. So pag kinumpare mo sa ni Sara, magkalapit siya. Yes. Magkalapit siya, di ba? Magkalapit siya. So actually, ang ginagawa kasi nila dito, tinitingnan nila kung tinitingnan kasi nila kung paano nila matitibag yung boto ni Sara. And kaso, kahit anong gawin nilang shuffling, hindi nila matibag. Pero, girl, ilan si Sara? 32, tapos ang next sa kanya si Tulfo, 18%. 18%. Actually, that's actually like the presidential survey bago mag 2022. Ganyan yung kay Sara. Correct. So, ano siya, girl, hindi siya hindi nila mahihirapan silang mapababa. Kasi 11, girl, ilan yung candidates dyan? 12, ganyan, or whatever, tapos 30 plus siya. Tapos eto kasi ang mga ang mga murmurs nga in the halls of Congress is wala sila talagang numbers sa sa impeachment. Kasi nag-iisip sila ng way kung paano ma-pull off yung mini trial, mga compulsory process, kinemilar, nagaganyan-ganyan sila. Ang usap-usapan sa halls ng House of Representatives is that they do not have the number. The goal now of the 54 congressmen who committed na boboto sila for impeachment kay Inday, ang goal nila really is to pull the survey down by 5 to 10% so that yung difference na 10%, mabreak nila yung lamang na 10% from yung Inday Sara, and then the next one, at least single digit nila yung difference. Yun na yung goal nila ngayon. Kasi nga, yung pandadaya nila sa 2028, hindi yun mag-work kapag landslide eh. They have to, as early as now, they have to, to really work on a narrative wherein, mapapaniwala nila yung mga tao na malapit lang yung numbers.
girl, malabo. Ngayon mo pa mabagsakin, tapos sasabihin mo, okay, tamo yung result ng 2026. Ano lang nila yan? Alam mo kung para saan yan? Yung ginagawa nila yan, na may papababa nila. Alam mo kung sino ang target niya? Hindi botante. Ano? Funder. Yeah, oo. Yung parang to make themselves to present themselves as a winnable candidate. As someone who has a chance. Yes. Actually, Yes. yun ang condition. Well, kung mapababa nyo ng ganitong by this percentage. May requirement yan. May requirement ang mga funders. Girl, negosyante ka eh. You're going to take calculated risk. Kung 35% ngayon, tapos 12 ang candidates. Tapos, ang ano pa nila yan, syempre yung mga funders, pero yung internal. May internal silang sarili nila. So, nahihirap. Yun ang nahihirapan sila ngayon. Kung paano ma-convince yung mga funders na, uy, fundingan mo naman kami. Kasi girl, kung ikaw funder ka, alam mo, patalo yung kandidato. Ba't ka tataya? Ba't ka magaksaya? Oo. Di ba yun nga yung problema kay Lenny noon? Na ang daming mga nag-withdraw mga funder kasi nga parang, parang anong point, ganyan. Di ba kaya nga sila biglang nagkaroon sila na tayo, mag-volunteer, ganyan. Kasi no one's funding them eh. Wala ng pondo. So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, yung mga funders na, well, kung mapababa nyo ng, kung maging tapos inaano pa nila, kung sino yung winnable. Kasi kanino lilipat yung mawawala kay Sara. That's why they're working so hard, no, in order to push the narrative na ganyan. Kasi nga, wala silang negosyo sa 2028 eh. Kapag kunwari it's too the gap is too wide, wala silang negosyo. Ayun na nga eksena. If the gap is too wide, kasi syempre no, negosyo yung kampanya kahit matalo ka o manalo. Yes. May pera ka. Yes. Kaso ang ng mga funders, paano kayo mananalo? Ganun lang ang ano niyan. So kaya nga nila, 'di ba, kailangan natin mapababa. Kaya sabi ng Trillanes, kailangan nilang mapigilan. Kailangan nila ngayong maanong by 2026 kasi pag hindi nila nagawa ngayong 2026, wala na. Ganyan. Look at the framing. Bakit wala na? May 2027 pa naman. Kasi yun ang deadline ng funders. Perhaps. Kaya di ba sabi nila, magbibigay kami ng kandidato by the end of 2026 or 2027. Girl, ano yun? Calendar yun ng funders. Calendar yun ng funders na bakit 3 taon na kayong magkakasama? Hindi pa kayo magkasundo. True. 3 taon na kayong agree, ganyan. So, yun ang hindi nila magawa. Ang dami pa pwede mangyari, girl. Ang dami pa pwede mangyari. Yung impeachment, kasi di ba tama yung sinabi dun sa Billionaire Channel? Yung kay Binay, araw-araw yun. Halos araw-araw yun. Ito, after 1 week, after ganyan, and then that's it. Tapos, dahil may social media na ngayon, ang dali nyo nang mabara. So, talaga sila, girl, nagagahol na talaga sila sa oras kasi nga ang timeline talaga nila is may magkakaroon, ang nangyayari na nga lang ngayon is impeachment trial. Yun na lang yung nangyayari ngayon. Nung hindi na, biglang nagkaroon ng Supreme Court. Biglang nagkaroon ng curveball, yung Supreme Court. So, ang eksena niya na ngayon is hindi na nila malaman kung paano gagawin. Ngayon, gusto ko yung strategy ng part nila Sara. The more na yung kasi yan okay lang naman matuloy yung impeachment or whatever. Yeah. Pero ginagawa kasi, ang tingin kong political strategy yan, pahirapan din natin. Actually, it's ang strategy nila Inday Sara, pinapahirapan niya talaga na makakuha ng pera itong si Inday. Ganyan siya mag-isip na to debilitate yung kalaban. Papatayin ko yung gripo mo. Remember nung nagalit si Inday Sara kay Trillanes noon, isang salita ko lang, sabi gano'n ni Inday Sara, isang salita ko lang, bilyong pera ang katapat niyan for you.
And I think she was referring to campaign funds na you are not a bankable candidate, something to that effect. Nung, Hindi, ang alam ko pagkakasabi niya nun is, noong naglaban sila ni Nograles. Sino Nograles, grabe ni-spend na pera para matalo siya. oo. Parang sabi nila sino Nograles, they spend billions just to defeat me, parang ganyan. So, yun ang problema. Kasi nga, si Saro, wala naman siya ginagastos ngayon. Hindi, meron pa yun yung isa silang awayan ni Trillanes na, I think that was the time, earlier pa to, bago pa yung 2025 nito, wala pa sa national position si Inday. Well, something to that effect. But anyway, the point is, kumbaga, ganun yung discarding, ganun yung nakikita nila ng kampo ni Inday na, well, hindi niya malalabanan ng pera sa pera tong mga to pero, pagka kayo ay hindi naging winnable sa paningin ng madlang people, which is yan naman yung hinihingan ninyo ng premium para maging viable candidate kayo, then how you would be able to get some funds? Kaya nga nagpapakatuta na lang to si Trillanes sa kung kani-kanino in order to ensure funding for whatever he is doing. Ayun. So yun ang eksena ng buhay. Oo. Kaya good luck. Billions. Parang kasabay yun nung sinabi ni Inday na anak ako ni Elizabeth. Alam mo yun, yung merong statement si Inday na anak ako ni Elizabeth. Yun. Kasabay niya yun, sabi niya gano'n, para I'll make sure mawawalan ka ng pondo. Something to that effect. Ayan. Anyway. Ano na talaga sila ngayon, girl? Kasi na ngayon, April na, girl, first quarter. Oo. And llamado si Inday kasi di ba nag-file ngayon si Inday sa Supreme Court. Gustong palinaw ni Inday, gusto pa declare ni Inday na unconstitutional yung section 7 and 8 ng House of Representative rules on impeachment. Kasi yun yung ano ba yung rules na yun? Yun yung nag-authorize sa Committee on Justice na mag-trial. Yung may compulsory processes, yung may mini trial. Syempre, House of Representative, kung hindi ka naman korte, hindi ka naman impeachment court. Kung impeachment to, diretso nyo na sa kung may numbers kayo, magbotohan na kayo. Tapos diretso nyo na sa Senate yan. Ba't pa kayo magpapa-compulsory? Meron pa kayo mga compulsory processes, mini trial, mga ganun-ganun. So basically, ang sinasabi ni Inday na i-declare ng Supreme Court na unconstitutional yung section 7 and 8 na yan because hindi naman yan sanctioned ng Constitution, wala naman nag-authorize na pwedeng gawin yan ng House of Representative. In fact, binigay nga yung duty sa Senate na mag-trial for impeachment. Sila yung uupong impeachment court. Tingin ko, llamado dyan si Inday kasi nga, yung mga Supreme Court justices, mas madali silang i-impeach kaysa sa mga elected officials di ba? So, it is of the interest of the Supreme Court justices na klaro ang rules of impeachment ng House of Representative. Kasi kung hahayaan nila na merong ganyang rules ang House of Representative, girl, pwede rin silang paglaruan ng House of Representative anytime. 'Di ba? So, it is of best interest ng Supreme Court na desisyonan niya ng maayos yung mga questions na yun. Kasi otherwise, under beck and call kayo parati ng Malacanang at saka ng legislative. 'Di ba? Meron kayong parating act sa leeg na parang hindi niyo susundin yung namin, sige pa impeach namin kayo. And when we do that, papahiyain namin kayo ng bonggang-bongga. 'Di ba? Kasi merong section 6, merong section 7 and 8 Oh well. Ayun. Joey Sass, yung 4 na vloggers daw, pupunta ng Visayas, Mindanao, parang mang-convince ng soft DDS na wag iboto si Sara. Gusto ko magpunta sila sa Cebu para maramdaman nila kung gaano ka-confrontational ang mga Cebuano. Una-una, marunong ba sila mag-Bisaya? Yun. Oo. Ang mga Bisaya sa Luzon ay ibang-iba sa mga Bisaya na nasa Visayas, ha? Hindi sila nag-a-adjust. Hindi sila nag-a-adjust. Yes, pumunta sila doon sa mga binaha. Sabi niya, I am invincible. Ayun. Yung mga Bisaya dito sa Luzon, nag-a-adjust yan. Nagtatagalog sila or whatsoever. Ganyan. Pero pag punta ka ng Bisaya, hindi sila mag-a-adjust sa'yo lagi.
Gusto ko pupunta sila dito sa Davao para makita nila kung ano ang hinahanap nila. Si Inday nga pumunta sa Ifugao, Dinumog, wala na talagang solid north. Kasi awkward sa kanila ang magtagalog. Paano malaman ang soft DDS? Actually, yung ano na yun, yung slide na yun ng WRN, hindi ko masyadong gets. Hindi ko masyadong gets yung slide na yun. Yung kasi paano pa siya naging factional kung kunwari DDS siya, pero sinabi niya identified siyang DDS, pero Lenny siya. Ano yun? Itong slide na to, hindi ko magets to. Ito bang slide na ito yung tinutukoy mo? Meron kasing slide na ganito yung WRN eh. Hindi ko maintindihan kung para saan. Na parang, bakit nyo pa inas tong question na to? Factional partisanship, Duterte, Marcos, and opposition supporters. So parang ang data is, sa 33% ng mga Duterte supporters, 65.9 yung solid. Sa mga pro-Duterte, 11 ang makaleni. Sa 33, 7.9 ang refuse to answer. Ganon, di ba? Ganon yung pagbasa ng representation nila, di ba? Tapos, 7.6 ang soft Duterte. Tapos, 7.5 ang lean towards Marcos. Or baka siguro yung second option. Baka yun. Yung second option. Hindi kasi nila nilagay dito kung exactly kung ano yung tinanong nila, kung ano yung second question eh. Pero ganun yung pagkakapresent ng data. Sa factional partisanship, pro Duterte na 32.7, 65.9 ang solid. Sa pro Marcos na 22%, 32.8 ang solid. Sa pro opposition, 52.6% ang solid. Maybe they identify kung hindi Duterte, ano yung next. Baka yun yung question. Hindi kasi nila nilagay kung ano yung question exactly eh. Pero in-stratify nila yung vote going to, yung self-identification going to Duterte. In-identify nila doon sa 32.7 kung sino doon yung pinaka-solid. Yeah, this is an interesting data kasi parang ang lumalabas sa mga pro-Duterte, 65.9 ang solid Duterte. Sa mga pro-Marcos, 32.8 lang. Sa lahat sa 100% na pro-Marcos, 32.8 lang ang solid. Tapos dun sa mga kakamping, malleability of their votes. Kung mag-change pa ng mind, kung pro Duterte ka, 65.9, malamang hindi na mag-change yung mind. Kung pro Marcos ka, 32.8 ang hindi mag-change ng mind. Kung pro opposition ka, yung Lenny, kung pink ka, 52.6 hindi na mag-change ng mind. Yeah, I think yun yung value nun. Walang soft DDS dahil kaming mga Bisaya matigas ang dila, 'di ba? Walang soft sa amin. Hindi, feeling ko ito yung part kasi na yan hindi yan nakaka-capture ng survey eh. Kasi ang mga Duterte supporter, wala naman silang challenges na kagaya ng challenges ng mga Duterte supporters. Ang mga Duterte supporters, may silent talaga kasi nga nabubuli. 'Di ba? Wala namang yung mga Duterte na boss, binubuli ba nila yung mga kakamping nila na employee? Hindi naman. Pero yung mga pink na boss, binubuli nila yung mga Duterte nila na employees. 'Di ba? So, wala kang silent, yung mga pink, hindi sila takot na maglabas sila ng kanilang mga political kinembot. Pero yung mga Duterte supporters, marami diyan takot kasi nga magiging issue. Hindi naman yung ganyang klaseng scenario, hindi naman yan totoo for Bongbong Marcos supporter at saka for pink supporters. So, ang may totoong silent supporter lang ay mga Duterte. And the Davao Conyo is a breed that could be more obnoxious if they want to than the Manila Pinks. Their passive aggression is top-notch. They're very snooty about Manila Luzon quality of life. Miss Joey, may trabaho ako, nakakamping na malapit ng maging Duterte. Sabi ni Jove Marababon. Ayan, galingan mo, Jove. Ayan, gawin mo na siyang Duterte supporter. Hindi porket silent soft na agad. Oo.
Oo. The fact that they're so fixated in converting DDS votes says a lot about how little their numbers are. Akala ko ba yung DDS hindi pasok sa mundo nila? Akala ko ba Bobo and DDS para sa kanila? Parang inamin na nila na they don't have the numbers, kain suka pagkatapos nilang tawagin Bobo. Kita sila tawagin Bobo, ngayon pupuntahan nila sa Visayas at Mindanao para kumbinsihin. O, diba? Ayun. Ano comment ninyo sa performance ni Yorme Isko as mayor ng Manila? Exuberant fees. Exuberant fees. Di ba nagrereklamo nanay mo dun sa mga fees ng business permit sa Manila? I don't know. Grabe, bak. Sobrang mahal. As in. As in, OA. OA talaga. Matapos mang lait, mamahalin gaya ng pagmamahal ni Risa. Paano nila ma-convince yung alam ng mga tao, mga next move nila? Ha, ha, ha. Ayun. Okay, anyway. Ayan. Meron ka pang kwento, Bax? Magkukwentong barangay na ako. Magkwentong barangay ka na para marinig ko. Marinig mo? Oh. Shit. Yung una kong kwentong barangay. Pagkatapos, nasa last part na tayo ng ano ha. Ayan. Meron akong impeachable source. At, teka, ano ba yung unahin kong kwentong barangay? Ay, teka. Dun sa ano, yung meron akong, eto muna, light muna. Dalawa yung kwentong barangay ko. Yung isa light, yung isa heavy. Dun muna tayo sa light. Yung, ang tawag dito, yung kwentong barangay ko na, teka, mag-fresh tayo ng mga code names. May notebook ka talaga. O may notebook talaga ako, ayan. Yung light ko na kwentong barangay ay ito. Bagong aso ng Ngagba family. Okay. May mga hindi makapagsalitang mga nilalang. May mga hindi makapagsalitang nilalang na pumunta sa Walt Disney Palace at gustong-gusto na nilang sabihin na hindi nangyari yung talpakan noong Lunes. Yung nangyari daw talpakan noong Lunes ay nangyari 2 weeks ago. Hoy Joey, hirap na hirap ka i-rephrase. Oh, hirap na talaga. Hirap na hirap talaga ako i-rephrase. Ayun. Hirap na hirap talaga ako i-rephrase. So, ngayon, alam nyo naman ang approach ko dun sa kwentong ano ba yon? Yung mga lumalabas ng kwento na malamig na daw siya, ganyan-ganyan, yung mga ganon, nagkita na raw sila ni San Pedro, yung mga ganyan. Diba parang kasi hindi man matatago yan for the longest time diba? Ayun. Pero meron na raw gustong mga magsalita na yung nangyari na talpakan noong Lunes ay hindi nangyari noong Lunes, kundi nangyari ng ibang panahon. Ayun. Pagkatapos, di ba, meron din silang post na ang sinasabi, binisita sila ng mga Hapon. Yung pala, nangyari pala yung bisita na yon last year pa. Ganon. Ayun. Very good si anti-bullying. Ayan. Very good si anti-bullying. So, yung talpakan ng Lunes, 2 weeks ago raw nangyari yun. 2 weeks ago. 2 weeks ago pa nangyari ang talpakan noong Lunes. Ayan, okay. So, very, very light lang yon. Sabi ko nga sa inyo, ang kwento ng malamig na juice ay something na, yung kwento ng malamig na juice ay something na hindi maitatago. Baka may memory lapses na kaya akala ngayon lang nangyari. Paano yung today, last week ago lang? Today? Meron ba siyang public appearance today?
Meron ba public appearance today si Bongbong? Press... Tingnan natin ha. Ah, hindi. Itong uplift na to. Matagal na tong meeting na to. March 30 pa to. We need to continue to provide relief. Itong meeting na to and itong pictures na to, nung ano pa to? Nung March 30 pa nangyari yung meeting na yan. Yung uplift meeting. This is March 30. Oh, yeah. Oo, ayan. Katabi niya si, nung ano pa yan, March 30 pa yung ano na yan, yung pictures na yan. Inulit lang nila. So, yung latest photo na yon, nangyari na yon nangyari na yun dati. Ayan. Or nag-meeting sila ulit. I don't know. Ayan. Anyway, ready na ba kayo doon sa ano? Ready na ba kayo doon sa isa pa? Kasi iniisip ko, sasabihin ko pa ba to? Yung isa naman na kwento, ganito. Meron kasi akong kapitbahay. Tapos, yung kapitbahay ko na yon, hindi ko naman nakakausap yun parate, pero yung kapitbahay ko na yon, parang ano siya, yung, alam mo yun, yung parang, syempre, di ba yung mga schoolmates mo, na hindi naman kayo close, pero pag nagkita kayo sa ibang lugar, at nag-usap kayo, para kayong close, kasi syempre, meron kayong pinagsamahan, ganyan, di ba? Meron kayong pinagsamahan meron kayong pinag-share ng space, ganyan, okay? Meron kayong pinag-share ng space. Doon na tayo sa pangalawa ha, na kwentong barangay. So ngayon, etong kapitbahay ko na to, every time na makikita ko siya, parang, okay, di go, parang, kung magkita tayo, okay lang tayo, good vibes lang, ganyan. Wala naman talaga kayong, shared na pinagsamahan ng bonggang-bongga. Pero nga, dahil sa isang area kayo nakatira, ganyan, dahil nga sa isang parang cool kayo, ganon, di ba? Okay. Ngayon, etong kapitbahay ko na to, kilala siya ng lahat bilang sikat na taga-barangay namin. Ganon. Sikat, itong si, pangalanan na lang natin siyang, ano ba? Johnny? Pangalanan na lang natin siyang Johnny. Ayan. Itong si Johnny, sikat to sa barangay namin. Ayun. Sikat to sa barangay namin. So parang kilala talaga siya na, ayan, taga dyan talaga yan. Walang duda, taga dyan talaga yan. Ganon. So pag sinabi mo yung barangay namin, talagang isa siya sa mga pinakaunang tao na maiisip mo na taga doon. Ganon. Okay. So syempre, di ba, dahil kaparehas kayo ng lugar, akala mo, magkakampi kayo. Di ba? Akala mo magkakampi kayo. So, akala mo talaga na, tapos syempre, nagtutulungan naman kayo dahil magkapitbahay nga kayo, ganyan, emerald, ganun. Pero, doon sa barangay talaga, marami talagang usap-usapan na itong si Johnny merong parang, may ibang pitik to eh. Pero, since taga dito naman sa atin, hayaan mo na, okay na rin yan. Ganon. So, for the longest time, na-enjoy yun ni Johnny. Yun. Yung ganun klaseng shenaniler. Ganyan. Until, merong nakakita at nakaalam na eto daw si Johnny ay may mga alokasyon. Meron daw siya mga alokasyon. At yung mga alokasyon niya ay kinukubra niya mula sa isang tuta. Mula
mula sa isang tuta. Ayun. Tapos itong tuta na to, palatahol to, as in sobrang palatahol to. Itong tuta na to, kilala talaga to na galit talaga lahat ng taga-barangay dyan. Kasi parang, itong tuta na to, parang tangina nito, ganyan. Tapos, etong si Johnny, kinukuha pala niya yung share niya mula dun sa tuta. Ayun. Kinukuha niya yung share niya mula dun sa tuta na yun. At nakaka-shock. Kasi parang bakit ganun, di ba? Bakit ganun? Ang tuta ay si Trililing. Hindi si Trillanes. Hindi ganun ka taas sa hierarchy si Trillanes para kausapin, para puntahan ni Johnny. Ayun. Ayun. Ang hirap maging rover. Maraming salamat po. At yun po talaga ang point. Gusto ko po talaga na hindi nyo mahulaan ang kwento namin sa barangay. Kasi, I think maraming madi-disappoint. Kasi syempre, taga-barangay yun eh. Ayun. Maraming madi-disappoint. So parang, yun ba yung dahilan? Yan ba ang dahilan kaya ayun, we felt betrayed, nagpuyat kami. Magtanong-tanong na lang kayo sa mga classmate ninyo. Ayan, dahil, actually sa totoo lang iniisip ko, ikukwento ko pa. Kasi parang, sinayang mo ang eyebags namin. Blink twice kapag nahulaan. Meron ng mga nakahula sa comment section. Nagets na nila. So, confirm na si Johnny ay traitor. Well, hindi ko alam kung paano i-explain. Paano ka nakakakuha ng ganyan? At saka yung mga nakukuha mong ganyan, yan ba yung reason kaya lagi kang wala sa barangay? Or hindi ka matagpuan sa barangay? Ayun. Namamangka sa dalawang ilog. Oo, parang ganun. Natatakot ako magbigay ng another clue eh, kasi baka maano nyo na, malaman nyo na talaga. Ayun. Sige, yung isang clue is, ano siya, minsan emotional siya. Ayun. Minsan emotional siya. Hindi siya vlogger. Sabi ni Kael, all due respect, this is going to be divisive. People must be informed of those who do not trust, or else suspicion will go every which way. May point ka naman dyan, Kael. Pero, tingin ko, siguro ganito na lang, suportahan nyo na lang yung mga tao na merong ginagawa. Ganun na lang. Suportahan nyo na lang yung mga tao pag may ginagawa silang positive. Ayun. Basta may ginagawang positive. Pag missing in action, hanapin. Pag may ginagawang positive, thumbs up. Ganun. Lalo na sa critical moment na to. Ayun. Lalabas din yan pagdating ng 2027. Di makakalagpas sa filtering ni VP
I think no, kung kasi naintindihan ko yung point ni Kael, no, yung kumbaga parang dapat i-identify kinemerot, ganyan. Tingin ko naman marireveal naman siya. It's just that paano kasi kung kunwari biglang kumilos, 'di ba? Paano kung biglang kumilos? Paano kung biglang may gawin? 'Di ba? So you do not want to bury the person at once. Kasi paano kung merong, 'di ba, meron pa siyang gawin. So hindi mo siya ililibing agad-agad. Ganon. At least alam niya na hinahanap siya. At least dapat alam niya na meron siyang dapat ipaliwanag. Ayun. Hindi siya, yung mga tinutukoy niyo dyan, hindi siya. Hindi hindi siya. Pero, hinahanap ko rin si Bato, pero hindi siya. Ayun. Ayun lang. Sige na, matulog na tayo. Matulog na tayo, good night. Nasabi mo, Clue. Si Bato. Hindi si Bato. Sinasabi ko hindi si Bato. Hinahanap ko si Bato, pero hindi si Bato. Ayan. Okay. Sige na, bye.